Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 13 February 2024. Advance na natin bati ng Happy Valentine's Day bukas. Happy Valentine's Day sa lahat. Nandito na tayo sa aklat ng awit, chapter 18. Awit ng tagumpay ni David. Upang awitin ng punong mang-aawit, awit ni David na lingkod ni Yahweh, inawit niya ito nang siya ay iligtas ni Yahweh mula sa kanyang mga kaaway at kay Saul. Okay, basa. Awit chapter 18 verse 1. O Yahweh, ba't hirap na naman ako magsalita? Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita at Biblia. Today is February 13, 2024. Nandito na tayo sa aklat ng awit, chapter 18. Batiin muna natin ang lahat ng advance Happy Valentine's Day bukas. Binati talaga eh. Awit ng tagumpay ni David upang awitin ng punong mga awit. Awit ni David na lingkod ni Yahweh. Inawit niya ito nang siya iligtas ni Yahweh mula sa kanyang mga kaaway at kay Saul. Awit chapter 18 verse 1. O Yahweh, ika'y aking minamahal, ikaw ang aking kalakasan. Verse 2. Si Yahweh, pagpasensyahan nyo na yung boses ko guys kasi talagang hirap kontrolin pa. May ubot sipon pa kasi. Pag madaling araw lang naman. Pag ganitong nagbabasa tayo. Okay, verse 2. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Verse 3. Kaya Yahweh ako'y tumatawag sa aking mga kaaway, kaya inililigtas. Karapat dapat purihin si Yahweh. Verse 4. Ginapos ako ng tali ng kamatayan, tinabunan ako ng alo ng kapahamakan. Verse 5. Nakapaligid sa akin ang panganib ng kamatayan, nakaumang sa akin ang bitag ng libingan. Verse 6. Kaya't si Yahweh ay aking tinawag sa aking paghihirap, humingi ng habag. Verse 6 pa rin to guys. Mula sa kanyang templo, tinig ko ay narinig. Pinakinggan niya ang aking paghibik. Awit chapter 18 verse 7. Ang buong lupa ay nauga at nayanig, pundasyon ng mga bundok ay nanginig sapagkat ang Diyos ay galit na galit. Verse 8. Lumabas ang usok sa kanyang ilong, mula sa kanyang bibig ay mga baga at apoy. Imagine niyo si Father God guys, kung ganyang lumalabas sa kanyang ilong yung apoy ay usok. Tapos sa bibig naman yung apoy. Verse 9. Nahawi ang langit at siya ay bumaba. Makapal na ulap ang tuntungan niya. Kaya swerte sila nung araw nung nakikita nila si Father God. Verse 10. Sa isang kerubin, siya ay sumakay. Sa papawirin, mabilis na naglakbay. Verse 11. Ang kadilim ay ginawa niyang takip, maitim na ulap na puno ng tubig. I think isang chapter lang basahin ko. Hirap ako magsalita talaga. Verse 12. Gumuhit ang kidlat sa harapan niya at mula sa ulap bumuhos kagad ang maraming butil ng yelo at baga. Nandito na tayo sa aklat ng awit chapter 18 verse 13. Nagpakulog si Yahweh mula sa langit, tinig ng katastasan agad narinig. Verse 14. Dahil sa mga palaso na kahanyang itinudla, ang mga kaaway ay nangalat sa lupa. Nagsala sa labat ang guhit ng kidlat, lahat ay nagulo kaya't nagsitakas. Verse 15. Dahil sa galit mo o Yahweh, sa ilong mo galing ang bugso ng hangin, kaya't na ang pusod ng dagat ay nalantad, mga pundasyon ng lupa ay nahayag.
Verse 16, mula sa kalangitan itong Panginoon sa malalim na tubig ako'y iniahon. Verse 17, iniligtas ako sa kapangyarihan ng mga kaaway na di ko kayang labanan. Verse 18, sinalakay nila ako noong ako'y naguguluhan, ngunit si Yahweh ang aking nagsanggalang. Ngunit si Yahweh ang sa akin nagsanggalang. Anong nagsanggalang? Nagsangga? Verse 19, nang nasa panganib ako'y kanyang tinulungan, ako'y iniligtas sapagkat kanyang kinalulugdan. Verse 20, pinagpapala ako ni Yahweh pagkat ako'y matuwid, pakisabayan ako guys, nagugulo yung aking pagbabasa. Dapat ganyan ang pagbasa. Eye level lang. Kaya lang, ang hirap angatin. Okay. Awit chapter 18 verse 18 muna tayo. Binalik ko lang ha. Sinalakay nila ako nung ako'y naguguluhan, ngunit si Yahweh ang sa akin nagsanggalang. Verse 19, nang nasa panganib ako'y kanyang tinulungan, ako'y iniligtas sapagkat kanyang kinalulugdan. Verse 20, pinagpapala ako ni Yahweh pagkat ako'y matuwid, binabasbasan niya ako dahil kamay ko'y malinis. Verse 21, mga utos ni Yahweh ay aking sinunod, hindi ako tinalikuran ng aking Diyos. Verse 22, lahat ng utos niya ay aking tinupad, mga batas niya ay hindi ko nilabag. Verse 23, nalalaman niyang ako'y walang kasalanan, paggawa ng masama ay aking iniwasan. Verse 24, kaya naman ako'y ginagantimpalaan niya sapagkat alam niyang ako'y totoong walang sala. Verse 25, tapat ka, O Diyos, sa mga tapat sa iyo at napakabuti mo sa mabubuting tao. Verse 26, ikaw ay mabait sa taong matuwid, ngunit sa masama ikaw ay malupit. Verse 27, ang mapagpakumbaba ay inililigtas mo, ngunit iyong ibinabagsak ang mga palalo. Verse 28, ikaw, O Yahweh, ang nagbibigay sa akin ng ilaw. Inaalis mo, O Diyos, ang aking kadiliman. Verse 29, pinapalakas mo ako laban sa kaaway upang tanggulan ito ay aking maagaw. Verse 30, ang Diyos na ito ay sakdal ang gawa at maasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mga umaasa at nang naghahanap ng kanyang kalinga. Verse 31, si Yahweh lamang ang Diyos na tunay, tanging Diyos lamang ang batong tanggulan. Verse 32, ang Diyos na sa akin nagbibigay lakas, sa daraanan ko ay siyang nag-iingat. Verse 33, tulad ng usa tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Verse 34, sinasanay niya ako sa pakikipagdigma upang mabanat ko ang pinakamatigas na pana. Hindi na uso ngayon ang pana, guys. Yung weapon ngayon high-tech na. Isang pindot lang. Nakakarating na sa iba't ibang lugar. Itong pana kasi specific lang siya kung ano lang distansya kaya niya. Verse 35, iniingatan mo ako at inililigtas sa iyong pagkalinga ako. Ngayoy tanyag, sa iyong pagtulong ako'y naging matatag. Verse 36, inalalayan mo sa bawat paghakbang, ang mga paa ko'y hindi nadulas. Verse 37, mga kaaway ko'y aking hinahabol, di ako tumitigil hanggang di sila nalilipol. Verse 38, hindi sila makabangon kapag ako'y sumalakay, sa paanan ko'y bagsak sila at talunan. Verse 39, pinapalakas mo ako para sa labanan at pinagtatagumpay sa aking mga kaaway. Verse 40, mga kaaway mo ay pinapaatras mo, mga napupuot sa akin ay pinupuksa ko. Verse 41, humihingi sila ng saklolong, ngunit walang tumutulong. Tumatawag rin kay Yahweh, ngunit hindi siya tumutugon. Verse 42, dinurog ko sila hanggang sa matulad sa pinong alikabok na ipinapadpad. Aking itinapon, niyapak-yapakan kagaya ng putik sa mga lansangan.
Verse 43, sa mapanghimagsik na bayan ako iniligtas mo, sa maraming bansa ginawa mo akong pangulo. Ang aking nasasakupan ngayon marami na, kahit na nga sila ay hindi ko kilala. Verse 44, sa bawat utos ko sila'y sumusunod, maging mga dayuhan sa aking yumayukod. Verse 45, nawawalan sila ng lakas ng loob, nanginginig papalaban sa kanilang muog. Verse 46, buhay si Yahweh, Diyos ko, tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Ang kanyang kadakila ay ating ipahayag. Verse 47, pinagtatagumpay niya ako sa mga kaaway, mga bansay pinapailalim niya sa aking paanan. At verse 48, at inililigtas niya ako sa aking mga kalaban, laban sa marahas. Ako'y tatagumpai sa aking kaaway, ikay aking kalasag at patnubay. Verse 49, sa lahat ng bansa, ikay aking pupurihin, ang karangalan mo'y aking aawitin. Ang iyong pangalan aking sasambahin. Verse 50, dakilang tagumpay, ibinibigay ng Diyos sa kanyang hari, tapat na pag-ibig, ipinadarama niya sa kanyang pinili, kay David at sa lahat ng kanyang salinlahi. Hanggang verse 50 ang chapter 18, napakahaba. Bukas na itong chapter 19. Ganito tayo pagkagising talaga, hirap tayo magsalita. Mula nang inuubot tayo at sinisipon. Bye everyone, God bless.